Kasi nung over the weekend, medyo nagkaroon ng kalituhan kung ano ba talaga yung naging argument ni Congressman Chel Jokno dun sa oral arguments. Kasi parang merong nilabas na video yung opisina ni Senator Pia Cayetano na ang sabi ng akbayan ni Congressman Jokno is spliced kasi parang pinagdugtong-dugtong yung mga sinabi niya para magmukha na fishing expedition yung ginagawa ng prosecution. Meron bang move or meron bang plano ang prosecution about this? Well, Gab, thank you for pointing that out. No? Ang collective na opinion ng prosecution panel dyan ay ito ay nakababahala. No? This is very concerning and alarming. Dahil unang-una, dapat ang impormasyon na makuha ng mga kababayan natin tungkol sa mga nangyayari sa paglitis nito ay accurate. Ano? Dapat kung ano yung mismong nangyayari during the proceedings. Kaya't paulit-ulit kami na inaanyayahan at pinakikiusapan ng mga kababayan natin na hindi umasa sa mga anumang videos na makikita lang nila sa social media kung hindi panoorin mismo accounts na ang paglilitis na to para hindi sila maligaw. Ngayon, ito ay nakakabahala hindi lang dahil maaring magkaroon ng wrong impression ang mga kababayan natin paukol sa ano ang totoong nangyari dito sa oral arguments na to, ano ang naging paliwanag na binigay ng prosecution sa pamamagitan ni Congressman Chel Jokno. But ang mas nakakabahala dito ay baka magbigay ito ng impression sa ating mga kababayan na mayroong members ng impeachment court na nagkaroon na ng prejudgment, pinangunahan na. Dahil makikita natin dito, bukod dun sa pag-edit, dun sa naging exchange during the oral arguments, dun sa video na to, merong text overlay na nakalagay, walang ebidensya. No? Yes, nagbabaka sakali lang, question, walang ebidensya, pero nag-aakusa, something like effect, which is very concerning because pwedeng isipin ng mga ibang tao na mayroon ng prejudgment, na sinabi na ng prosecution, walang ebidensya. And it could also lead to a perception of impartiality or partiality, when this is very dangerous, because it could erode the people's confidence and trust in our institutions, and no less than this Senate Impeachment Court, which is a constitutional institution, which is meant to ensure accountability with respect to the highest officials of the land. So, nakakatakot ho yan. But gusto namin klaruhan, we don't want to put any specific member of the impeachment court on the spot. We don't want to call them out. At we don't want to ascribe any negative intentions on the part of anyone. Ang sinasabi lang ho namin dito dahil maaring marami hong kapaliwanagan dyan. Baka it was an clerical error made by the staff, dahil tingin namin hindi naman ho siguro sasadyain yung ganyang bagay kung sino mang senator judge, But just the same, dahil meron ho tong serious implications, dahil dapat ang mga tao, hindi sila magkaroon ng ganong perception. Dahil ho, ang principle ho dyan, sa lahat ng judge, hindi sapat, that they should be impartial. They should also show the appearance of impartiality. Dahil napakahalaga ho niyan, dapat throughout the proceedings, makikita, na ang naging kapasyahan ay nakabatay dun sa batas, sa katotohanan at ebidensya, at mapapakita din na hindi nagkaroon ng pagkiling kahit na anumang panig kahit sinong miyembro nitong impeachment court.